welcome back again to my YouTube channel! And for today's video, very special today, kaya nakaganto-ganto akong outfit. So for today's video, as you can see by the title, isi-share ko sa inyo yung 7 na natutunan ko dito sa aking YouTube channel. Bakit 7? Dahil nagsa-celebrate tayo ng ating ika-7th year anniversary nitong ating YouTube channel. So napakatagal na natin guys, since 2019 pa lang, or nag-step out na ako, or nag-step in, ano ba tawag doon? Gumawa na ako ng aking first video na i-upload ko dito sa aking YouTube channels. And hoping na ma-motivate kayo or marami rin kayong matutunan dun sa mga bagay na natutunan ko all throughout the years. Gaya ng sabi ko, 2019 ako nag-start nung first ever upload ko sa YouTube. Yun yung year na nag-stop ako sa senior high. So nag-stop ako ng 1 year. And then wala akong ibang ginagawa sa house. So naisipan ko, mag-start na akong mag-video. So doon din nag-start yung aking pagiging content creator na nagre-reach out sa mga brands, nagpo-promote ng mga items. So doon talaga siya nagsimula talaga. And ang first platform ko talaga is itong YouTube. Hindi ko din alam kung bakit YouTube talaga yung una kong napiling platform para mag-share ng mga videos. Kasi nung mga pandemic days, di ba, parang nag-boom yung mga TikTok, ganyan. Pero ako, dito talaga ako nag-start sa aking YouTube channel. So, wag na natin patagalin pa. So, mag-proceed na tayo agad sa ating first thing na natutunan ko sa aking YouTube journey. So, number 1, may level ako dyan. Nakalist down yan. Consistency is harder than talent. So, sabi nga nila, may mga kanya-kanya tayong strength. And isa sa mga strength ko is yung ganito, yung magsalita, dumaldal, ganyan. Hindi lang siya basta meron kang talent or meron kang passion dun sa bagay na ginagawa mo, kundi dapat consistent mo din talaga siyang ginagawa. And yun yung pinakamahirap gawin actually. Noong time na nagsisimula pa lang ako, talagang consistent akong mag-upload since wala nga akong ibang ginagawa dun sa house. So once na naggawa ako ng video, i-edit ko na siya agad, ma-upload ko na siya agad, makakailang upload ako per week, ganyan. Pero simula nung pumasok ako ulit sa school, medyo naglaylo ako. Ngayon na lang ako ulit nagiging consistent since wala naman na tayong school-related. So nasa working era na tayo and ito to sa mga bagay na pinagpatuloy kong gawin. Inaaral kong maging consistent sa pag-create ng video, yung pag-share sa inyo ng mga kaganapan ko sa buhay. Kasi alam kong marami pa akong pwedeng i-share sa inyo. Second naman is yung growth is not always visible. So, ngayon kasi parang based sa mga naririnig ko sa iba, parang masyado silang nakatingin sa numbers, masyado silang nakatingin sa engagement, and hindi ka dapat din talaga magbe-base sa mga numbers, sa mga engagement. Kasi once na nag-base ka doon, talagang paghihinaan ka ng loob na feeling mo worth it pa bang ipagpatuloy yung bagay na to kung wala namang nanonood, wala namang nag-i-engage sa videos na ina-upload mo. Pero dapat tinitignan natin yung growth natin, inner or mas deeper pa doon. Kasi parang for me, additional na lang naman if something na mag-trending yung video ko, madaming nanood ng video ko, madaming nag-comment, madaming nag-share. Parang additional na lang siya or bonus na lang siya. Pero yung growth na nakikita na ikaw mismo yung nakakapansin ng growth mo, yun yung pinaka-importante. Hindi ko naman kailangan mag-trending or mag-viral yung video ko, kundi gusto ko lang na merong ilang mga tao na patuloy talagang nanonood ng mga videos ko. So, third naman is your audience grows with you. Ito yung pinaka maganda sa mga natutunan ko. Kasi since 7 years na tayo dito sa YouTube, talagang kung kayo ay isa sa mga since day 1 na nanonood ng mga videos ko, alam nyo yung mga struggles, yung mga sinishare ko sa inyo simula nung schooling pa ako hanggang sa ngayon. May mga na-achieve na akong mga ilang bagay na sinishare ko sa inyo. So, nawi-witness nyo yung pag-grow ko as a person. Tsaka parang pare-pares tayong tumatanda. Sabay-sabay tayong tumatanda. Hoping ako na nandyan pa rin kayo at nakasubaybay pa rin sa mga videos ko at sumusupport pa rin sa akin. Nag-enjoy yung family members ko, especially yung mama ko, na manood ng mga videos ko paulit-ulit kasi nga, nababalikan niyo yung mga memories namin as a family. Kung ano yung mga ginawa namin nitong New Year na to, anong ginawa namin last Christmas, anong ginawa namin nung birthday niya. So, nababalikan niyo yun kasi
kasi nado-document ko siya. So, isa na yun sa pinaka natutunan ko na kahalagahan kung ano ba yung purpose kung ba't ako nag-video. And yun naman talaga yung unang purpose kung bakit ako nag-start. Fourth naman is, you don't need to be viral to be variable. So, yun yung sinabi ko din kanina. So, for me, as long as may ma-inspire ako, may maka-relate sa akin, yun yung mas nagmamatter sa akin ngayon. So, bonus na lang talaga if mag-viral or umabot ng ilang views yung videos ko. Sa ating ika-fifth naman, taking breaks is part of the journey. So, nabanggit ko rin kanina na talagang nag-stop ako or naglaylo talaga ako. Yung time na nag-study pa ako. So, pero may mga times pa rin naman na nakakapag-upload ako, lalo na kapag may mga ganap sa school. Pero if wala talaga akong ina-upload na videos noon. Sabihin na lang natin, 1 or 2 videos a month, nakakapag-upload pa rin ako. Pero this time kasi is pinapractice ko ng 1 video per week, and kapag ka naging consistent na ako nun, itatry ko na mas damihan pa siya. Pero if kailangan talagang mag-take ng break, let's say wellness break, mental break, kung anumang break yan, gusto mo lang talaga magpahinga, i-take mo yung chance na yon kasi hindi ka rin naman magiging happy sa resulta if ipipilit mo na mag-create ng videos dun sa time na hindi ka pa ganun ka ready. So, ang mahalaga naman kasi doon is hindi ka mag-quit. Kumbaga, magpapahinga ka lang pero hindi ka mag-give up dun sa sinimulan mo or dun sa passion na ginagawa mo. So, for our 6 naman, your story is enough. So, hindi mo kailangan ng magandang camera, hindi mo kailangan ng magandang script, as long as ikaw pinapakita mo yung tunay na ikaw sa harap ng camera. Oh, artista yan. Wala ka namang pwedeng ikatakot. Kasi kapag ginawa mo yun, the more na mas magko-connect sa'yo yung tao. Kasi nararamdaman nila na totoo ka. Totoo yung pinapanood nila. Hindi scripted, hindi nagpapanggap. Kung ganito talaga siya, ganito talaga yung pinapakita niya. So lastly, before ko i-end ang aking video, di ba ang bilis? Lastly is gratitude keeps you grounded. Yan yung pinaka-importante and pinaka-natutunan ko in my 7 years dito sa pagiging YouTuber, sa aking YouTube channels. Papatuloy pa rin ako at nandito pa rin ako is because sa inyo, sa mga patuloy na nanonood ng aking videos, hanggat may nanonood, kahit isa, kahit si mama na lang yung nanonood, magpapatuloy pa rin akong mag-create ng videos. So, yun lang ang ating sit-down video for today's video. So, sana marami kayong natutunan sa mga shinare ko. And kung gusto niyo talagang mag-start ng YouTube career or gusto niyo mag-open din ng YouTube channel, simulan niyo na ngayon na mag-create ng YouTube channel and i-click niyo na yan kung anumang phone, camera na gamit niyo. Actually, ngayon na nga lang ako gumamit ng ring light. Simulan nyo na ngayon and wag na kayo masyado mag-overthink kung ano man yung magiging outcome nun. Ang mahalaga is sinimulan nyo na siya. So, ayun lang. Sana marami kayo natutunan at nagustuhan nyo yung video na to. If meron pa kayong gustong pag-usapan natin na naka-sit down video, i-comment nyo na yan para at least hindi na ako mahihirapan kung ano pa yung may content ko. Pero kung meron kayong gustong i-share o anong gusto nyo gawin sa akin na naka-sit down video na pag-uusapan natin, comment nyo na yan below para magawa natin siya ng video. Don't forget to like, subscribe, and comment to my YouTube channel and click nyo na rin yung notification bell para laging updated kayo every time na nag-upload ako ng bagong video. And spread love and see you guys on my next video. Bye!